Malas. Isang salita na pinakaiiwasan ni Anya Velasco. Pero mahirap yata yun dahil nakadugtong na siguro siya sa buhay. Malas siya kasi hindi siya pinanganak na mayaman o nawawalang anak ng bilyonaryo. Malas siya kasi wala man ng babae ang willing magbigay sa kanya ng 1,000,000 para layuan yung anak nito. At malas siya kasi wala siyang mamamanang generational wealth. Okay na yan, Anya. Makakahanap ka rin ng trabaho. Saad ni Riva, nakatrabaho ni Anya sa racket niya bilang isang mascot sa isang mall. Ang kaso, sumabit yung ulo ng mascot niya sa alambre kanina at nasira. Kaya ayan, nag-improvised siya ng itim na duster at nag-makeup na lang. Pero nagalit yung boss nila na expected na rin naman niya. Kaso sa sobrang galit, tinanggal siya sa trabaho. Talagang malas siya. Nakakainis naman kasi. Wala naman akong balat sa puwet, pero bakit ang malas-malas ko? Reklamo ni Anya at napasabunot sa sariling buhok. Huwag mo nang isipin yan, ano ka ba? Kung minalas ka ngayon, hayaan mo bukas, mas magiging malas ka pa. Asar naman ng isa pa nilang kasamahan na bading na si Billy. Ewan ko sa inyo, ito nang huling beses na makikita niyo ko, tandaan niyo yan. Sabi naman ni Anya sa dalawa, pero syempre, kahit ganito sila mag-asaran, solid naman ang samahan nila. Mabuti nga at hindi nahahawa ng kamalasan sina Riva at Billy. Talagang huli na, tanggal ka na eh. Tawa pa ni Billy. Napatawa na rin tuloy si Riva pero sinamaan lang ng tingin ni Anya ang dalawa. Inakbayan siya ni Riva. Huwag ka nang sumimangot dyan. Makakahanap ka rin ng bagong racket, okay? Be positive, sabi pa nito. Napabuntong hininga na lamang si Anya. Hindi niya lang kasi maiwasang manghinayang. Ang hirap na kayang maghanap ng trabaho ngayon, lalo na sa kanyang hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Kailangan niyang magdoble kayod dahil pinag-iipunan din niya ang papalapit ng pasukan ng mga kapatid niya. Ewan ko, bahala na. Alis na nga muna ako. Inis na saad pa ni Anya at walang sabing nilayasan ang dalawang kaibigan. Umalis na muna siya sa mall at balak niyang magpahangin muna sa kahit saglit lang. Kailangan niyang huminga. Habang naglalakad sa daan, may biglang tumigil sa harapan niyang isang babaeng nasa 40 pataas ang edad. Mabuti naman at dumating ka na. I really need your help. Halika na. Sabi ng babae at hinawakan ang pusuhan ni Anya. Ha? Teka, saan niyo ko dadalhin? Litong tanong pa ni Anya sa babae. Saan pa? Of course sa house namin. We already talked about this over the phone. All you need to do is remove all the bad spirits in our house. Ibabayad ko naman yung 20,000 na napag-usapan natin pagkatapos. Anong sabi mo? 20K? Ulit na tanong pa niya. Hinarap sa muli ng babae. What's wrong with you? Hindi ka ba nakikinig sa akin nung magkausap tayo sa tawag? Oo nga. Unti-unting namuo ang ngisi sa labi ni Anya. Mukhang napagkamalan siyang espiritista sa lagay na to. Well, hindi naman katakataka kasi. Akma naman yung outfit niyang all black ngayon at makeup na parang rakista. Inassume agad ng babae na trabaho niyang magtaboy ng masasamang espiritu. Sige, tara na't para matapos na to. Excited na wika ni Anya at nagkusa ng maglakad. Hindi na masama ito. Papatusin niya na talaga dahil kailangan niya ng pera. Grasya na ang kusang lumapit sa kanya. Hindi naman siya ganun katanga para tumanggi. At ayos lang naman sa kanya kasi hindi naman siya takot sa mga multo o ano pa yan. Ang mahalaga, may pera siya sa huli. Sumakay sila sa isang magarang kotse at bumiyahe ng halos 30 minuto. Galaunan ay tumigil sila sa isang tila lumang bahay. This is our house. Just do your thing and finish your job so we could finally sleep peacefully at night. Sabi pa ng babae. Tumango si Anya. Huwag po kayong mag-alala, ako na pong bahala. Asahan yung hindi na nila kayo gagambalain ng mga masasamang espiritu na yan pagkatapos nito. Punong-puno pa ng pag-asa ang ekspresyon ng babae. Medyo na-guilty tuloy si Anya pero winaglit na niya sa isipan niya yon. Nag-focus na lang siya sa goal. Yon ay ang pera. Pumasok sila sa bahay at syempre, umandar agad ang acting skills ni Anya. Tumigil siya sa paglalakad. Nararamdaman ko, nandito siya. Kunwaring gulat na Anya at pumikit ng mariin. Kung sino ka man, umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Dagdag pa niya bago ibinukas ang mga mata at bumaling sa babae. Pahingi ako ng asin. Kailangang maklens nitong bahay na ito. Agad namang tumalima ang babae at nang bumalik, may hawak na itong garapon na naglalaman ng asin.
Kinuha yun ni Anya at kunwari ay may patirik-tirik pa siya ng mga mata at nagbanggit ng kung ano-anong lengguwahe. Estime, pasnea, limayas ka! Saad pa ni Anya sa hangin habang binabato ang asin sa bawat sulok ng bahay. Tumagal yun ng ilang minuto. Nang matapos ay todo ang pasasalamat ng babae. Thank you so much. Sana matahimik na sila, sabi pa nito. At eto yung bayad. May inabot itong sobre kay Anya. Agad na sinilip ni Anya ang sobre at muntik na siyang mapatili sa daming bills na yon. Salamat dito. Ngumiti ang babae. Can I get your number para ma-recommend kita sa kakilala ko? Ah, sige. Sagot naman ni Anya at dinikta ang number niya. Sa isip niya, pwede niya itong pagkakitaan. Easy money ba naman? Ito na yung bagong racket niya mula ngayon. Pagka-uwi niya tuloy ay tuwang-tuwa siya. Agad siyang sinalubong ng dalawa niyang kapatid, si Avery at Arlene. May good news ako sa inyo. Sure nang matutuloy yung pag-aaral niyo sa susunod na pasukan kasi malapit nang mabuo yung ipon ko para doon. Balita niya sa dalawa. Yay! Thank you, ate! Tili ni Arlene at malambing na yumakap kay Anya. The best ka talaga, ate. Sobrang swerte namin sa'yo. Sabi pa ni Avery na siyang kinangiti ni Anya. Ako ang swerte sa inyo, okay? At saka, nangako kaya ako kina nanay at tatay bago sila nawala na aalagaan ko kayo. Kaya pagbutihin niyo yung pag-aaral niyo, okay? Opo, ate. Magkapanabay na sagot ng dalawa niyang kapatid. Ginulo ni Anya ang buhok ng mga to at yumakap din ng mahigpit. Matapos ang araw na yon ay pinatos niya ang pagiging espiritista. Bumaliktad bigla ang mundo ni Anya. Kung minalas siya noong una, ngayon naman ay bumuhos ang swerte sa buhay niya dahil nakakuha ang mga kapatid niya ng scholarship. Hindi lang yun, tumawag sa kanya ang babaeng kumuha sa kanya bilang espiritista kuno at narecommend siya sa bagong client. At mukhang pumaldo talaga si Anya dahil ang bago niyang kliyente ay isa lang namang sikat at big time na chef, si Miguel De Angelo. Maraming salamat sa recommendation, ma'am. Formal na saad ni Anya mula sa telepono at kausap ang babaeng tinulungan niya sa phone na hanggang ngayon hindi pa rin niya alam ang pangalan. No, thank you. Maayos na kami dito sa bahay. Ang galing-galing mo, sabi pa ng babae. Anyway, sabi pala ni Mr. De Angelo, puntahan mo siya sa restaurant niya. He's willing to pay higher than what I paid you, kaya go na, puntahan mo na siya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Anya. Mabilis siyang gumayak at pinuntahan ang address ng isang mamahaling restaurant sa lungsod na siyang itinext ng babae sa kanya. Nalula naman si Anya bigla at parang gusto niyang umatras. Pero hindi niya gagawin yun. Sayang ito kapag maduduwag siya. Last na talaga to, Lord. Promise. Sabi ni Anya sa sarili kasi tinamaan siya ng guilt bigla. Nanloko siya ng tao at mali yun. Pero pagkatapos nitong big time client niyang ito, hindi na niya uulitin pa. Pumasok agad si Anya at nang sabihin niya sa counter ang paka niyang makita si Miguel De Angelo, agad siyang giniya nito sa VIP room. Mukhang nabigyan na sila ng instruction sa pagdating niya. Pagkapasok ni Anya sa VIP room, bumungad sa kanya ang isang lalaki na parang may binabasang papel sa mesa nito. Hello, ako si Anya, yung espiritista. Anya at sinamahan pa ng awkward na tawa dahil nahiya naman siya bigla. Nang bumaling sa kanya ang lalaki, nahigit na lang ni Anya ang hininga. Bakit ang gwapo naman itong kliyente niya? At hindi lang yun, ang tikas din ng katawan. Parang hindi naman ito takot sa mga masasamang espiritu. Hi, I am Miguel De Angelo. Take a seat. Iminwestra nito ang upuan sa harapan ng mesa. Agad namang tumalima si Anya at pilit na isinawalang bahala ang boses ng lalaki. Malalim kasi at para bang may kung ano sa tiyan ni Anya ang nagwawala bigla nang marinig yun. Do you want anything before we start discussing your work? Tanong pa ni Miguel. Oo, pera. Wala sa sariling sambit ni Anya. Pero agad din namang napailing nang ma-realize ang sinabi. Dapat pala hindi niya masyadong ipakita na mukha siyang pera. Nawawala siya sa script niyang isang tunay na espiritista. Ang ibig kong sabihin, umiikot ang buhay mo sa pera. Nakikita kong maraming blessings ang paparating pa sa buhay mo. Dagdag pa niya. Tumango naman si Miguel at mukha namang kumbinsido sa sinabi ni Anya. Okay, thanks for that. But you're not here to read my future or anything about me. Alam ko naman yon. Itong restaurant po ba yung ipapakleanse mo? Nope. It's actually our house. At hindi ako yung may gusto nito, okay? Gusto kong klaro tayo sa parating yan.
Okay, so hindi ka naman takot sa multo o ano? Of course not. Gusto ko lang pagbigyan yung lola ko. She thinks that there are bad spirits lurking in our house. Kaya nagpapatawag ng espiritista. That's why you're here. Sige. Tara na? Para matapos na agad? Yeah. But I just need to finish this one. Makakapaghintay ka ba? Oo naman, walang kaso yan sa akin. Right. May kung anong tinapos pa si Miguel sa papeles at kalaunan ay tumayo na ito. Lumabas na sila sa VIP room at nagtungo sa kotse ni Miguel. Halos lumuwa pa yung mga mata ni Anyang nakatitig doon. Hindi niya lubos akalain na makakasakay siya sa ganito kagarang sasakyan sa tanang buhay niya. Akmang bubuksan na sana ni Anya ang handle ng pintuan ng sasakyan ni Miguel, pero nagkasabay pa sila ng lalaki sa pagkakahawak nun. Nagdampi tuloy ang mga kamay nila na siyang kinagulat ni Anya. Paanong hindi? Parang nakuryente sa bigla. Oh sorry, pagbubuksan sana kita ng pintuan. Sabi ni Miguel at hindi alam ni Anya kung imagination niya lang ba pero parang namula ang pisngi nito. Ayos lang. Halos bulong na sambit ni Anya bago tuluyang pumasok sa kotse. Umikot na rin si Miguel at pumasok sa driver's seat. Tahimik sila pareho habang nasa biyahe. Hanggang sa tumigil ito sa isang mansyon na muntikan na namang kinalaglag ng panga ni Anya. Grabe, ang yaman talaga ng lalaking bagong kliyente niya. Pumasok sila sa loob at agad silang sinalubong ng isang matanda at nagulat pa si Anya nang yumakap ito sa kanya. Apo, ito na ba yung asawa mo? Kay gandang bata! Bulalas ng matanda na siyang kinakunot ng noo ni Anya. Anong asawa ang pinagsasasabi ng matanda? Lola, she's not my wife. Siya yung espiritista na pinatawag niyo, okay? Mahinahong sabi pa ni Miguel sa tabi ni Anya. Kumunot ang noo ng matanda. Espiritista? Nagpatawag ako ng espiritista? Takang tanong nito na siyang kinataka ni Anya. Napabuntong hininga si Miguel. Mamaya na po tayo mag-usap. Sama ka na muna kay Ate Ritz. Anito at minuestra nito sa babaeng mukhang kasambahay nila. Muling humarap si Miguel kay Anya. That's my grandma. Her name is Julieta. And yeah, she has an Alzheimer's. Napatangu-tangu na lang si Anya. Kaya pala parang nakalimutan nito ang sinabi. At napagkamalan pa siyang asawa ni Miguel. Ganun ba? Yun lang yung nasabi ni Anya. Anyway, she's the reason why I called you here. Again, pinagbigyan ko lang siya. Just do your work here and you're done. As easy as that. Okay, magsisimula na ako. Pumikit na kunwari si Anya at nagbanggit ng mga lengguwahe na imbento niya lang. Habang ginagawa yon, winagayway pa niya ang kamay sa ere at nagbabato ng asin sa bawat sulok ng mansyon. Este dorimi, dugdug astadi, kasupeya! Sambit ni Anya at mas OA pa siya ngayon kasi syempre, mas malaki ang bayad ngayon sa kanya. Paulit-ulit na ginawa niya yon hanggang sa natapos siya. Bumaling siya kay Miguel kalaunan at napahalukip-kip at nakataas pa ang kilay. That's it? Tanong pa ni Miguel. Oo, tapos na. Ang saya, diba? Tumawa pa si Anya. Ay, ang ibig kong sabihin, masaya kasi wala nang dapat ipag-alala yung lola mo. Wala nang masasamang espiritu dito sa mansyon niyo. Fine. About the payment, my secretary will contact you about it. Siya na yung mag-aasikaso nun. Okay, thank you. Tatalikod na sana si Anya at aalis na. Pero narinig niya ang tili ng matanda. Lola yon ni Miguel. Nanakbo sila sa itaas kung saan ang kwarto ng matanda. At natagpuan doon ang kasambahay na halatang problemado. Sir, ayaw pong maligo ni Senyora. Parang naiiyak ng saad ng kasambahay. Napabuntong hininga si Miguel bago balingan ang matanda. You need to take a bath now. Ayoko! Saad pa ng matanda na tila babata. Uy, ikaw ulit! Asawa ni Miguel ko! Napahagikik pa ito. Pwede bang ikaw ang magpaligo sa akin? Walang kaabog-abog na tanong ng matanda. Imbis na ma-offend, napangiti si Anya. Malapit naman kasi ang loob niya sa mga matatanda kaya tumangusa. Oo naman po, halika. Inalok niya ng hawak ang matanda na agad namang sumunod at halatang excited pa. Hindi naman nahirapan si Anya dahil masunuri naman sa kanya si Lola Julieta. Yun nga lang parang bata talaga ito kung umasta, minsan. Pero nang matapos si Anya sa pagpapaligo kay Lola Julieta, hindi na siya nito hiniwalayan pa.
Dito ka na lang, asawa ni Miguel. Wala nang multo dito. Stay here, please. Yumakap pa si Lola Julieta sa bewang ni Anya. Bahagyang napangiwi si Anya doon. Bago pa man siya makapagsalita, naunahan na siya ni Miguel na kanina pa sila pinagmamasdan. La, hindi pwede. She needs to go home. Shut up! Sino ka ba? Umalis ka nga dito. Baka dumating na si Miguel dito at madatnang ka. Baka magalit pa. Taboy ni Lola Julieta kay Miguel. La, ako po ito, si Miguel. Don't you recognize me? Paanong ikaw si Miguel? Nasa US yun for a business trip. Umalis ka na nga at gusto kong masolo itong asawa niya. Dito ka na lang ha. Huwag mo kong iiwan. Medyo napangiwi na si Anya. Inaamin naman niyang natutuwa siya sa matanda at malapit ang loob niya dito. Pero hindi naman pwedeng magstay siya dito kasi may pamilya siyang uuwian. Bumaling si Anya kay Miguel na para bang nanghihingi ng tulong. Sinenyasan siya nito na pumayag siya sa matanda, kaya napatango na lang siya nang wala sa oras. Sige po, Lola, dito na muna ako. Saad ni Anya kay Lola Julieta, kaya naman natuwa ang matanda. Bahagyang napangiti naman si Anya doon. Binantayan niya ang matanda hanggang sa makatulog ito at nagsiyesta na nga. Kalaunan ay lumabas na siya at sumunod kay Miguel. I'm sorry about my grandma's behavior. Hingi nito ng paumanhin sa kanya. Ayos lang at naiintindihan ko naman yung sitwasyon niya. I actually have a proposition to you. Sana lang pumayag ka. Ano naman yun? Obviously, my grandma is fond of you. Gusto niyang nandito ka. So, I want you to stay here and just be with her. Alam mo namang hindi pwede yan. May mga kapatid akong naghihintay sa akin. Seryosong sagot niya. I understand, but I'm willing to raise your salary. Enough na ba yung 80,000 per month? Taas kilay na tanong pa ni Miguel. Napasinghap naman si Anya sa narinig. Sobrang laki na nun, paniguradong wala na siyang poproblemahin sa pag-aaral ng mga kapatid niya dahil sapat na yun para sa baon at ilang pangangailangan nila. Kaya naman walang pagdadalawang isip na tumango agad si Anya. Deal! Payag na ako! Ngumisi naman si Miguel at inangat ang kamay para sa isang handshake. Yeah, it's a deal. Anito. Tinanggap naman ni Anya ang shake hands na yon at sa sandaling magdaop ang kanilang mga palad, natigilan sa bigla. Nandoon na naman yung kuryenteng yon na sa lalaki niya lang nararamdaman. Bibitaw na sana si Anya pero naramdaman niyang tila humigpit ang hawak sa kanya ni Miguel at napatitig pa ng matagal sa kanyang mukha. Napaubo tuloy siya nang wala sa oras dahil nailang siya doon. Isa pa, naramdaman niyang nagiinit din ang kanyang pisngi. Yung kamay ko, sir. Itinawa na lamang ni Anya ang biglaang kaba sa dibdib. Namula naman si Miguel doon. Oh, sorry about that. So, see you tomorrow. Tumango naman si Anya. See you po. Napasimangot naman si Miguel. Hindi mo naman kailangang mag-pause sa akin. Mukhang magkalapit lang naman yung edad natin. Just call me by my name. Miguel is fine. Okay, tawagin mo na rin akong Anya. Sabi naman ni Anya at ngumiti pa sa lalaki sa kabila ng pagwawala ng dibdib niya. Okay, Anya. Your name is beautiful. Just like you. Wala sa sariling saad ni Miguel na bahagyang kinagulat naman ni Anya. Bakit naman kasi bumabanat na lang bigla ng ganito ang lalaki? Hindi siya sanay sa ganun. Nambola ka pa. Alis na nga ako. Tumalikod na agad si Anya pero may sumusupil ng ngiti sa labi niya. Lalo pa nang marinig ang malalim na halakhak ni Miguel. Umuwi siyang baon ang maikling interaksyon nilang yun ni Miguel. Ewan ba niya, hindi maalis sa isipan niya yon. May crush ka na ba, ate? Pukaw bigla sa kanya ng pansin ni Avery. Namula naman si Anya doon. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, dumaan sa isipan niya ang mukha ni Miguel. Napapailing tuloy siya. Crush? Wala no. Hindi ko crush yung lalaking yun. Wala sa sariling saad niya na ang tinutukoy ay si Miguel. Kumunot naman yung noon ni Avery. Halatang nagulat naman. Tsaka lang napagtanto ni Anya ang sinabi niya. Masyado siyang naging OA doon. Nagtatanong lang Anito pero hindi na pinansin pa nito si Avery. Dahil okupado na ni Miguel ang isipan niya. Hindi siya nakatulog buong magdamag dahil paulit-ulit na nagfa-flashback sa utak niya ang gwapong ngisi nito. Bakit namang ganun? Sa tinagal-tagal niya sa mundong ibabaw, ngayon lang siya naapektuhan sa isang simpleng ngisi. Tumungo na si Anya sa mansyon nila Miguel nung araw na yon.
Agad siyang sinalubong ni Lola Julieta na nagpakaklingi agad na yumakap sa kanya. Asawa ni Miguel! Mabutit nandito ka na. May masamang espiritu sa kitchen. Paalisin mo! Saad ni Lola Julieta at iginiya si Anya papunta doon. Muntik nang makalimutan ni Anya na yun pala ang isa niya pang sideline. Siyempre dapat on-act pa rin siya. Pero nang nakarating siya doon, hindi naman espiritu ang nadatnan niya, kundi isang gwapong chef. Topless ito at sweatpants lamang ang pang-ibaba. Nakasuot ito ng apron pero hindi no naitago ang matikas na pangangatawan nito. Ayan ang masamang espiritu. Itaboy mo na! Itinulak-tulak siya ni Lola Julieta papalapit kay Miguel na mukhang nalilito pa rin sa mga nangyayari. Pero agad din niyang napagtanto na mukhang inaatake na naman ng sakit nito ang lola niya. La, stop it. I'm not a bad spirit, for Pete's sake. Halos nawawala na ng pasensyang bulalas ni Miguel, pero hindi pa rin talaga tumigil ang Lola Julieta. Kita mo na, nagsasalita pa siya. Paalisin mo na asawa ni Miguel. Pagpilit pa nito, at napalakas pa ang tulak nito kay Anya, kaya naman muntika na siyang ma-off balance kung hindi lang siya nasalo ni Miguel. Agad na amoy ni Anya ang mabango at panlalaking amoy ng lalaki. Naramdaman niya ang tigas ng katawan nito na siyang kinapula ng pisngi niya. Nagkatitigan pa sila ng bahagya na parabang sila na lang ang natitirang tao sa mundo. Pakiramdam ni Anya, tumigil bigla ang ikot ng mundo niya. Ay, hala! Naihina ako. Sorry, hindi ko naiabot sa CR. Pinigil ko naman eh. Bulalas bigla ni Lola Julieta kaya naman napahiwalay sila sa isa't isa ni Miguel at napaiwas pa ng tingin. Binalingan nila si Lola Julieta at naihina pala ito sa suot na duster at nagkalat na sa sahig. Agad na pinatawag ni Miguel ang kasambahay para malinisan yon. Nang naiwan na silang dalawa ni Miguel sa kitchen, nailang bigla si Anya. Nag-breakfast ka na ba? Tanong bigla ni Miguel. I actually prepared something to eat for our breakfast. Hindi pa. Maliit ang boses na sagot ni Anya. Nagtataka na talaga siya sa sarili. Bakit naman parang umakto siyang pabebe kay Miguel? Dapat chill lang siya eh. Tanggal na tanggal ang angas niya. Okay, sabayan mo akong kumain? Sige. Nagtungo sila sa isang dining table at mismong si Miguel pa ang nanghila ng upuan para kay Anya. Umupo na lang agad si Anya bago sinerve ni Miguel ang pagkain nila. Kumain naman sila agad ng tahimik. At siguro dahil sa chef si Miguel, kahit simpleng food lang naman yung nakahain, sobrang sarap nun para kay Anya. Ang sarap? Bulalas ni Anya at napangiti na lang. Ang alin? Yung food ba or ako? Banat bigla ni Miguel na siyang kinamilog ng mga mata ni Anya. Napaubusan ng sunod-sunod dahil doon. Bakit ka ba nang bibigla? Type mo ba ako? Nagtatapang-tapangan na tanong pa ni Anya ng mahimasmasan. Diyos ko naman. Ang pagkakakilala niya kay Miguel, seryoso sa buhay. Hindi yung ganitong bigla-bigla na lamang babanat. Imbis na na-awkwardan si Miguel, unti-unti pa itong umisi. If yes, what would you do about it, huh? Tanong pa nito. Kulang na lang ay lumuwa na ang mga mata ni Anya doon. Bakit parang out of the character naman kasi itong si Miguel bigla? Gulat na gulat talaga si Anya pero syempre, kunyari ay hindi siya apektado. Sorry ka na lang, hindi kita type. Saad ni Anya at kinuha ang baso ng tubig at uminom para hindi niya masalubong ang tingin ni Miguel. That's fine. Ngayon lang yan. I'll definitely make sure that you'll end up with me. Puno ng kumpiyansang saad ni Miguel. Kumunot ang noo ni Anya. Ganyan ka ba talaga? What do you mean? Ganyan ka ba sa mga babaeng bagong kakilala mo? Hindi na mapigilang tanong pa ni Anya. Kasi kakakilala pa lang natin. Tapos parang dumada moves ka na sa akin agad. Ako sa pa niya. Napabuntong hininga si Miguel. To be honest, no. I'm too busy with my own restaurant to give a damn about other things. Pero naramdaman ko eh. Ang alin? There's something different in you. Hindi ko pwedeng basta ipagsawalang bahala lang yun. It keeps me getting drawn to you for some reason. Seryosong sagot pa nito. Hindi na niya kinaya pa ang lahat. Nagpunta siya dito para sa pera. Pero parang magkakaroon pa siya ng potential jowa. Pero hindi na rin naman masama. Successful sa buhay si Miguel bilang isang chef at restaurant owner pa. Paldong-paldo na siya dito kung sakaling maging sila. Namula si Anya sa naisip. Talagang kinukonsider niya yon ha? Hindi pwede. Hindi siya basta-basta bibigay. Anyway, I'll take you to your room later. Saad ni Miguel bigla.
May sarili akong kwarto? Gulat na tanong pa ni Anya. Yeah, bisita ka dito so I'll make sure that you are comfortable enough for the whole duration of your stay here. Sorry, akala ko kasi may kasama ako. Okay lang naman sa akin kahit sa maid's quarter ako eh. Umiling si Miguel. No, you're not gonna stay there. Okay, sabi mo eh. Pero salamat. Ngumisi si Miguel. Don't mention it. You're also going to do us a favor anyway. You'll be with Grandma. At magtataboy ka pa ng masasamang espiritu dito. Hindi alam ni Anya pero parang sarkastiko ang huling pangungusap na binitawan ni Miguel. Pero wala na siyang pakialam pa. Agad niyang hinanap si Lola Julieta pero nasa banyo pa pala ito at inaasikaso ng kasambahay. Naglakad-lakad tuloy si Anya hanggang sa napadpad siya sa garden. Nilanghap niya ang sariwang hangin doon. Hindi niya namalayan ang pagsunod sa kanya ni Miguel na ngayon ay naka-t-shirt na. Hey, tawag ni Miguel sa atensyon ni Anya. Napatingin si Anya sa lalaki bago naupo sa isang bench. Napausog pa siya dahil tumabi sa kanya si Miguel at nagdikit ang kanilang mga hita. Bakit ka sumunod? Tanong pa ni Anya. Because I want to be closer to you. Saad ni Miguel. Umismid si Anya. Alam mo, hindi iepekto sa akin yung mga banat mo, hindi kita type. Then what's your type? Umaktong tila nag-iisip si Anya. Simple lang. Basta gusto ko lang ng lalaking gwapo. At syempre, may pera para buhayin ako at magiging pamilya namin. Tapos magaling magluto. Wala sa sariling sagot pa nito at napangiti pa. Pero nawala ang ngiti niya nang marinig ang munting halakhak ni Miguel. So, parang ako lang pala to. Anito na may ngisi sa labi. Namilog ang mga mata ni Anya. Anong parang ikaw? Feeling ka pala eh. Asik niya dito. Hindi ako feeling okay. I am a chef. And I'm definitely a good cook. And not to brag but I have money that came from my own hard work. Mayabang na saad pa nito. Basta, hindi pa rin kita type okay. Ang speed mo eh. Stranger pa naman tayo sa isa't isa. If you want to know me better, just ask. Sasagutin kita. Seryosong saad pa ni Miguel. Hindi na, wala rin naman akong pakialam. Sagot pa ni Anya at umiwas ng tingin. Well, that's your choice. Anyway, pasok na muna ako sa resto ko. I have duties to do as the owner. Paalam pa nito. Tumango na lamang si Anya bilang sagot. Na-bored tuloy siya nung araw na yon dahil halos wala siyang makausap. Sinumpong kasi si Lola Julieta at ayaw nang lumabas sa banyo kanina. Tapos nung lumabas naman, sa kwarto na lang ito, naglagi. Kinagabihan, excited si Anya kasi sa wakas darating na si Miguel. Pero teka, bakit naman siya na-excite sa pagdating nito? Siguro natuwa lang siya. At least may makakausap na siya. Yun lang, wala nang iba. How's your day? Tanong ni Miguel nang salubungin siya ni Anya. Okay lang, sagot ni Anya. Wala naman ako masyadong ginawa. Sinumpong pa si Lola kaya ayun, hindi ko siya natutukan. Do you want to enjoy? Tanong pa ni Miguel bigla. Ha? Well, nag-take out ako ng snacks from the resto. Kainin natin habang nanonood ng movie. Alok pa ni Miguel. Napasinghap naman doon si Anya. Gusto niya yon. Sige! Agad-agad na sagot niya sa lalaki at bahagyang napangisi. Okay, just wait for me here. Magpapalit lang ako. Paalam pa ni Miguel. Matyaga namang naghintay si Anya sa living area. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik na si Miguel na nakapambahay. Itinuro nito kung saan ang entertainment room, kaya sumunod naman agad si Anya. Pagkapasok doon ay namangha na lang si Anya kasi parang nasa sinihan talaga sila. Wow! Ang astig naman dito! Hindi tuloy maiwasang bulalas ni Anya at naupo sa malambot na upuan doon. Mabuti naman at nagustuhan mo. I thought you preferred a smaller space instead. Saad pa nito? Okay na to. Pero saan naman pwede kung hindi? Sa kwarto ko. Nawala ang ngiti ni Anya sa sagot ni Miguel. Napuno bigla ang isip niya ng kung ano-ano. Nakakainis dahil nai-imagine niya bigla ang sarili na hindi lang basta-basta nanonood ng movie ang gagawin. Mas higit pa doon. Why are you so red? Naiinitan ka ba? Naka-full blast naman yung aircon. Sambit ni Miguel bigla, kaya napabalik sa wisyo si Anya. Ayos lang ako. Manood na tayo. Tumango si Miguel at nag-set up na ng papanoorin. Si Anya ang pumili at rom-com yun. Nagwapuhan kasi siya sa male lead sa cover ng movie kaya yun yung pinili niya. Hindi niya maiwasang ma-excite lalo. Nang mag-play na ang movie, hindi maiwasan ni Anya ang mapahagik dahil natutok sa muka ng bidang lalaki. Ang gwapo! Komento pa niya sabay kain sa popcorn na hinanda ni Miguel kanina. Anong gwapo dyan?
He seems average. Just a normal face. Mayabang na saad pa ni Miguel kaya napabaling si Anya dito. Ang gwapo kaya? Anong average ka dyan? Totoo naman eh. Mas gwapo pa nga ako. Tila batang saad ni Miguel na siyang ikinamaang na lang ni Anya. Wow! Talagang naisingit mo pa yung sarili mo ha? Saad ni Anya at naiiling na lang. Why? You don't believe me? Hindi. Walang patumpik-tumpik na sagot ni Anya na siyang kinabusangot din ng mukha ni Miguel. Parang gusto ni Anya na bumunghalit na lamang bigla ng tawa dahil parang bata talaga ito. Kumunot ang noo ni Miguel. Bago pa man kumuha ng popcorn si Anya, nagulat na lang siya nang ilapit ni Miguel ang mukha nito papalapit sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino yung mas gwapo. Look closer on my face, Anya. Halos pabulong na saad ni Miguel na siyang ikinahigit ng hininga ni Anya. Pakiramdam niya, aatakihin siya sa puso bigla dahil sa ganitong paandar ni Miguel. Ano ba? Lumayo ka nga! Nanghihinang sambit ni Anya at sinubukang itulak ang lalaki pero hindi man lang ito natinag. No, not until you tell me that I'm more handsome than that guy. Hindi ako matatahimik, Anya. Napamaang na lamang si Anya at namula. Oo na, mas gwapo ka na. Sagot niya sa lalaki. Yun naman kasi ang totoo. Hindi na niya itatanggi kasi hindi naman talaga magpapahuli si Miguel kung pagdating sa looks. Unti-unting umisi si Miguel. Good. Gusto ko, ako lang ang gwapo sa paningin mo. Anito bago tuluyang umayos na umupo at bumalik sa pwesto. Hindi na makapag-focus si Anya sa panonood nila. Nilipad na ang utak niya, pati na rin ang katinuan niya dahil sa paglapit sa kanya ni Miguel kanina. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito. Parang lalagnatin siya dahil may kakaiba din siyang init na naramdaman. Wow, I didn't expect that. Bulalas bigla ni Miguel. Napatingin tuloy si Anya sa kanya. Nakatutok pa lang atensyon nito sa pinapanood nila at nagkaroon ng twist, kaya namangha ito. Bumaling bigla si Miguel sa kanya kaya napaiwas ng tingin si Anya. Oo nga, ako din. Kabadong bulalas ni Anya at halatang pilit din ang tawa. Nahuli siya ni Miguel na nakatitig sa kanya pero dapat kalma lang siya. Kunwari hindi siya apektado doon. Napakuha siya ng popcorn bigla pero natigilan nang maramdaman ng mainit na kamay ni Miguel doon. Nagkatitigan ulit sila ni Miguel. Anya? Tawag nito sa pangalan niya na para bang hirap na hirap. Hindi naman magawang tanggalin ni Anya ang pagkakahawak ni Miguel sa kanya. Para bang nahipnotismo na siya ng tingin nito na hindi na niya namamalayan pa ang paglapit ng mukha nito ulit. Miguel, tawag din ni Anya sa pangalan ng lalaki. Pero may kakaibang lambing sa tono ng boses nito. Para bang nang aarok at nang hahalina. Damn, I just want to taste. I'm sorry but I cannot stop myself anymore. Saad pa ni Miguel bago atakihin ng isang halik ang labi ni Anya. Halos tumuwa ang mga mata ni Anya dahil sa pagkabigla. Hinahalikan siya ni Miguel ngayon pero wala siyang maramdaman na pagtutol sa loob niya. Sa halip ay nahila pa niya ang kwelyo ng damit nito para mapalapit sa kanya. Habang nagpe-play ang movie, pinagsasaluhan nila ang matamis at umaatikabong halik. Kahit hindi naman maalam si Anya sa ganito, talagang nadadala siya sa bawat hagod ng labi ni Miguel. Nang mawala na sila ng hangin, tsaka sila humiwalay sa halikang yon. Magkadikit pa rin ang kanilang noo pero may mga ngiting nakapaskil sa kanilang mga labi. I was right. Halos pabulong na sabi ni Miguel. Huh? Your lips taste so damn sweet. Ang sarap mayat mayain. Parang gusto nang lumubog ni Anya sa hiya. Pero inaamin naman niyang nagustuhan niya ang halikan nilang yon ni Miguel. Hindi nga yun nawaglit sa isipan niya kahit ilang araw na ang lumipas. Sa tuwing magkakasalubong ang tingin nila ni Miguel, parang may sariling mga isip ang mga labi nila at napapangiti na lamang sila sa isa't isa. Asawa ni Miguel! Tawag bigla ni Lola Julieta na siyang nakatawag ng pansin ni Anya. Lola, Anya po yung pangalan ko, hindi po asawa ni Miguel. Pero kung papala rin, pwede rin naman. Maharot na saad pa ni Anya sa matanda. Isang araw nang nasa garden sila at nagpapahangin. Anong sinasabi mo dyan? Hindi kita maintindihan asawa ni Miguel. Napakamot na lamang sa batok si Anya. Huwag din na lang pong pansinin yun. Sambit na lamang niya. May sasabihin pala ako sa'yo asawa ni Miguel. Ano po yun, La? Alagaan mo si Miguel ko ha. Mahalin mo siya habang buhay. Sabi pa nito bigla at sumeryoso na para bang nagbalik bigla sa katinuan. Malungkot yun minsan kasi wala na siyang parents. Ako na yung nagpalaki sa kanya.
Ang gusto ko mapabuti siya at maging masaya sa piling ng taong mahal niya. Kaya sana ikaw na yung taong makakapagbigay nun sa kanya. Mahabang litanya pa nito. Lola, tanging sambit na lamang ni Anya dahil hindi niya maiwasang maging emosyonal bigla. Kita kasi sa matanda na mahal nito si Miguel. Kahit minsan na inaatake ng sakit, makikita mo pa rin ang pag-aalala nito kay Miguel. Naantig naman ang damdamin ni Anya para doon. Hala, nababanyo ako asawa ni Miguel! Bulalas bigla ni Lola Julieta at nanakbo na sa loob ng mansyon. Napakamot na lang ulit ng batok si Anya at hinabol ang matanda dahil baka kung mapano pa. Buong araw ay tutok ang atensyon ni Anya kay Lola Julieta. Saka lang sa humiwalay dito nang nakatulog ito ng maaga sa gabi. Napag-isipan ni Anya na umuwi na muna ngayon dahil ilang araw na niyang hindi nakikita ang mga kapatid niya. Miss na niya ang mga ito. Siyempre, tinawagan niya si Miguel tungkol doon. Nagpalitan na sila ng number nung isang araw at talaga namang naging textmate pa sila. Do you want me to drive you there? Tanong pa ni Miguel sa phone nang sabihin nga ito ni Anya tungkol sa lakad niya. Hindi na, umuwi ka na lang agad at magpahinga. Babalik ka ba kaagad? Am I going home without even seeing you in the house? Umungol ito na para bang hirap na hirap sa sitwasyon. Hindi na maiwasang mapatawa ni Anya. Ang OA ha, depende pa rin. Siyempre gusto kong makasama yung kapatid ko kasi ilang araw na akong hindi umuwi doon. Susulitin ko yung oras ko sa kanila at baka bukas na nga ako makakabalik dyan. Pwede naman katang sunduin dyan mamaya. Hindi na Miguel. Magdadrive ka na naman ng malayo. Sige na, ipahinga mo na lang yan. But I missed you already. Hirap na hirap ang tonong sabi pa ni Miguel na siyang kinapula ng pisngi ni Anya. Ang clingy mo naman. Kunwari inis na saad pa ni Anya kahit na ang totoo, kinikilig na siya. Sorry, you don't want me to be clingy. Hindi ko lang mapigilan eh. Gusto ko lagi kitang nakikita at nakakasama. Hindi naman kasi pwede yan, Anito. Of course, I know that. Hindi na ako makapaghintay na makita ka ulit. Miss na kita. Ako din. Maliit ang boses na sabi pa ni Anya. What? You missed me too? Tila natutuwang tanong ni Miguel at hindi na napigilan pa ang paghalakhak. Oo na nga, ibababa ko na to. Pagalit na saad ni Anya para pagtakpan ang kilig. Okay, please take care of yourself. Mamahalin pa kita. Halos pabulong na saad ni Miguel na kinatigil ni Anya. Natulala na lamang sa bigla kasabay ng mabilis na tibok ng puso niya. Pero inaamin naman niyang tuwang-tuwa siya. Okay, sagot niya at binaba na ang tawag kasi hindi na niya kayang pigilan pa ang kilig. Napasigaw sa bigla kaya napatingin sa kanya ang ilang kasambahay. Nahiya naman si Anya at nagpisay na lang sa mga ito. Kalaunan ay umalis na nga si Anya para makauwi sa bahay nila. Habang naglalakad sa kalsada papunta sa eskinita kung saan sila nakatira, nakasalubong niya si Billy bigla. Uy bakla! Ngayon na lang ulit tayo nagkita! Saad ni Anya sabay damba ng yakap kay Billy. Pabiro pa niyang hinalikan nito pero natawa na lang sila pareho kalaunan. Ganun talaga, Anya. Maraming sidelines yung baklang to eh. Kasi baka mawalan ako ng pera pang gasto sa mga lalaki ko. Pagbibiro pa nito, kahit na ang totoo, ay sa pamilya naman nito lahat na pupunta ang kinikita. Nax, mukhang asensado ka na ha. Pautang ka naman dyan. Biro pa ni Anya. Walang utang-utang dito no. Nakaklose yung tindahan ko pagdating sa mga ganyan. Duka na nga ako magpapautang pa. Natawa na lang si Anya. Namiss niya ito kaya naman inaya niya itong maglomi sa malapit. Tutal wala naman itong pupuntahan at pauwi na lang din. Nagkwentuhan sila ng kung ano-ano at sinabi sa isa't isa na sa susunod na magkikita sila kasama na si Riva. Lumalalim na yung gabi. Kailangan ko nang umuwi dahil strict yung parents ko. Mag-aalala sina mom and dad kasi ang unikaihan nila wala pa. Bulalas ni Billy bigla kaya naman napahagalpak muli ng tawa si Anya. Oo na, basta kita na lang ulit tayo next time ha. Sabi pa ni Anya. Sure na siyan. O sige na bakla, bye. Naghiwalay na ang landas nila kalaunan. Umuwi na rin si Anya at natagpo ang busy pala ang mga kapatid niyang nag-aral. For advanced study daw para sa papalapit na pasukan. Natuwa naman siya dahil seryoso sila sa pag-aaral nila. Nang bumalik sa bahay nila Miguel si Anya, masayang masaya siya. Kasi syempre feeling niya nakapag-recharge siya kasi nakapiling niya mga kapatid kahit panandalian lang. Pagkapasok ay bumungad sa kanya ang madilim na tingin ni Miguel sa kanya na kanyang pinagtaka. Ang akala niya ay nasa trabaho siya. Wow, hindi ka pumasok? Gustong-gusto mo ako makita agad ah. Tukso pa ni Anya pero hindi man lang natuwa si Miguel. Teka, bakit ang seryoso mo?
Hindi na napigilan pang tanong pa ni Anya. Is it true? You fooled us. Malamig na tanong ni Miguel na biglang kinakabahan ng husto ni Anya. Anong sinasabi mo dyan? Hindi kita maintindihan. Hindi ka talaga totoong espiritista. Manloloko ka lang pala. For what? For money? Tumawa ng nakakaloko si Miguel. Pakiramdam ni Anya ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Namutla siya at hindi alam ang gagawin bigla. Wala na, nahuli na siya. Wala na ring silbi kahit ipagtanggol pa niya ang sarili. Miguel, stop. Hindi ko tinotolerate ang ganyang gawain. For the money, don't worry. Makukuha mo yung bayad mo kagaya ng napag-usapan natin. Basta wag ka nang babalik dito. Dagdag pa ni Miguel. Suminghap si Anya doon. Hindi Miguel. Miguel naman, wag ganito please. Pagmamakaawa pa niya. Pero tila walang narinig si Miguel at tumalikod na sa kanya. Nanubig na lang ang gilid ng mga mata ni Anya. Pinigilan niyang umiyak pero hindi rin naman niya kinaya. Tuluyan na niyang nasira ang tiwala ng lalaking mahal niya. Oo, mahal na niya si Miguel. Hindi naman kasi mahirap mahalin ang lalaki. Sa ilang araw na pamamalagi niya sa puder nito, puro kabutihan ang pinamalas nito kay Anya, kaya hindi na niya mapigilan pang mahulog dito. Umuwi si Anya na malungkot. Agad siyang sinalubong ng mga kapatid niya kaya pinilit niya pa rin ngumiti. Ate, akala ko ba babalik na kayo sa work niyo? Bakit po kayo bumalik? Usisa pa ni Arlene. Nagkibit-balikat si Anya at ngumiti. Wala tanggal na ulit si ate. Sagot niya at tumawa pa para hindi mag-alala ang mga kapatid niya. Ayos lang yan ate. Hindi mo naman kailangan mag-work palagi para sa amin May ipon pa naman kami ni Arlene nung nagko-commission kami ng academic works online. Sabi pa ni Avery. Oo nga ate, dito ka na lang muna, pahinga ka. Ginulo niya ang buhok ng mga kapatid niya. Sobrang swerte niya sa mga ito. Napatunayan niyang hindi naman talaga siya malas. Hindi lang niya nakikita ang mga mabubuting bagay sa paligid niya dahil mas nagfo-focus siya sa mga pagkabigo niya. Iginugol nga ni Anya ang panahon at oras niya kasama ang mga kapatid. Parang ang tagal-tagal na niyang hindi nagagawa ito. Ang huminga mula sa nakakapagod na trabaho. Ate, kailan ka ba magjojowa? Tanong pa bigla ni Arlene habang nagsa-stargazing sila kinagabihan. Nagulat naman si Anya doon. Ikaw bakit puro ganyan yung iniisip mo lately? Juwang-juwa ka na ba? Mapagbirong sabi pa niya. Si ate talaga. Curious lang ako kasi sabi nila masarap daw ma-in love. Gusto kong maranasan yun pagdating ng panahon. Siyempre sa tamang tao. Ate, huwag kang makinig dyan. Ang totoo talaga may crush yan nung pasukan. Hindi lang sinasabi sa'yo. Asar naman ni Avery. Pinagsasasabi mo dyan? Baka ikaw. Bago pa magbangayan ang magkapatid, inawat na niya ang mga ito. Hep hep hep, tigil na. Ang akin lang, okay lang naman na magka-crush. Basta wag pababayaan yung pag-aaral, okay? Tsaka na kayo kumerengking kapag may mga maayos na kayong trabaho. At may sinasabi na sa buhay. Dadalhin niyo pa ako sa Maldives, diba? Saad ni Anya sa dalawa na kinatawa na lang nila. Siyempre naman ate. True ka dyan ate. Magiging donya ka talaga kapag nakapagtapos na kami ni Avery. Nagtawanan na lang sila doon, nakontento na si Anya sa ganon. Hindi man sila pinalad pagdating sa mga magulang, masasabi niyang blessed pa rin sila. Isang buwan ang lumipas at sumapit na ang pasukan ng mga kapatid ni Anya. Bilang supportive na ate, talaga namang siya pa ang naghatid sa mga ito sa eskwelahan. Aral ng mabuti ha. Kapag napikon sa mga kaklase mo, huwag kayong mananaksak gamit yung ballpen o lapis. Bili ni Anya sa mga kapatid. Si ate talaga? Bakit naman namin gagawin yun? Kaya nga, parang bata naman kami niyan. Segunda pa ni Avery. Natawa na lang si Anya. Oo na, pagbutihin niyo okay? Yes ate. Magkapanabay na sagot ng dalawa. Umalis din naman agad si Anya doon. Naisip niyang simulan na niya dapat na maghanap ng bagong racket. Kasi kahit naman na may malaki pa siyang ipon, hindi naman ibig sabihin na hindi yun mauubos kaya kailangan niya pa rin kumayod. Habang naglalakad siya sa daan, nagulat na lang si Anya na may biglang humawak sa kamay niya. Asawa ni Miguel! Halos lumuwa pa ang mata ni Anya nang makita si Lola Julieta, nakapit sa kamay niya. Mukhang nakatakas ito sa mga kasambahay at sinumpong na naman. Lola Julieta? Teka, bakit kayo nandito? Halika na po! Iuuwi ko na po kayo! Anya sa matanda at inalalayan nito. Hinahanap kaya kita. Laging malungkot yung espiritu sa bahay kasi wala ka. Sagot naman ni Lola Julieta kaya natigilan na lang si Anya. Espiritu.
Minsan, yon ang tinatawag nito kay Miguel kasi nakakalimutan niya ito. Hindi alam ni Anya kung ano ang mararamdaman. Kasi syempre, si Miguel mismo ang nagpaalis sa kanya doon tapos malungkot ito. Nagkakamali lang siguro si Lola Julieta. Magiging masaya rin siya, Lola. Tara na, uwi na tayo. Inakay pa ni Anya ang matanda para maglakad na ulit sila. Uwi na agad? Tapos aalis ka na naman. Isang malungkot na ngiti na lang ang sinukli ni Anya bago sumagot. Hindi naman po pwedeng magstay ulit ako doon, Lola. Ayaw sa akin ng espiritu doon eh. Tumawa pa siya pero humahapdi na lang yung puso niya. Imposible yan! Miss ka na ng espiritu, dapat dumalaw ka! Hindi na lang pinansin ni Anya ang matanda at pumara na ng taxi na sasakyan nila pabalik sa bahay nito. Sa biyahe, puro daldal ang matanda tungkol sa espiritu daw sa bahay nila. Paminsan-minsan ay sumasagot si Anya pero minsan, ngumingiti na lamang siya dito. Hindi niya kasi maiwasang umasa na sana, totoo nga na miss siya ni Miguel. Sana nga gusto siya nitong makita. Pagkarating sa bahay nila Lola Julieta, agad silang sinalubong ng mga kasambahay na puro nag-aalala. Diyos ko, salamat naman po't maayos kayo, madam. Alalang-alala si Sir Miguel. Hindi na mapakali kanina pa. Salubong ng isa sa mga kasambahay. Ha? Hanap niyo ko? Hinanap ko asawa niya. Kasama ko na siya. Matutuwa yun. Panigurado. Tuwang-tuwa naman na saad ng matanda. Bumaling ang kasambahay kay Anya. Salamat po, Ma'am Anya. Natutuwa kaming makita kayo ulit dito. Sabi pa nito. Walang anuman po. Nahihiyang sambit ni Anya. Una na po ako. Akmang tatalikod na siya nang marinig nila ang dagundong ng boses ng lalaking miss na niya. Lola! Thank God you're here. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung may mangyaring masama sa inyo. Humahangos na sabi pa ni Miguel na bumaba mula sa hagdan. Busy ito kanina sa pagtawag ng security para mahanap agad ang lola niya. Pero nakahinga siya ng maluwag nang makitang maayos naman ito. Teka, ba't mo ba ako niyayakap? Masamang espiritu ka. Dapat lumayo ka sa akin. Asik pa ni Lola Julieta. Halos napaiyak na lang si Miguel dahil doon. Natatakot siyang hindi na niya maririnig ito sa lola niya. La, it's me, your grandson. This is Miguel. Halos pabulong na saad pa nito. Kumunot ang noo ni Lola Julieta at unti-unting kumalma ang ekspresyon. Kalaunan ay itinaas ang kamay upang mahaplos ang pisngi nito. Miguel? Apo ko. Bulong nito at napaluha na lamang. Tumango si Miguel. Yes la, ako nga. Emosyonal na Anya pero hindi nawala ang ngiti sa labi. Naantig ang puso ni Anya sinasaksihan. Parang naluluha siya bigla at para mabigyan niya ng oras ang maglola, aalis na dapat siya kung hindi niya lang narinig ang boses ni Miguel. Anya, please stay. Kusang tumigil ang mga paa ni Anya sa paghakbang. Unti-unti siyang bumaling sa direksyon ni Miguel na halos mahigit niya ang hininga nang makitang tila nakikiusap ang mga mata nito na huwag siyang umalis. Bumaling si Miguel sa mga kasambahay at pinaasikaso muna ang lola nito. Nang maiwan na lang silang dalawa, tila umurong ang dila ni Anya at hindi nakapagsalita. Can we talk? Tanong pa ni Miguel. Hindi naman dapat, pero natagpuan na lang ni Anya ang sariling tumango sa lalaki. Agad siyang iginiya nito sa garden kung saan masariwa ang hangin. Naupo sila sa bench doon at halos maiyak na lang si Anya dahil bumabalik sa alaala niya ang mga panahong nagkukulitan sila doon. First of all, I would like to thank you. Thank you kasi tinulungan mo si Lola para makabalik dito. Alalang-alala kami dito kanina pa. Panimula ni Miguel. Wala yun. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan lang. Napalapit din naman ako kay Lola Julieta. Kahit papano, sagot niya. Thank you pa din, Anya. Nag-breakfast ka na ba? The maids prepared some food for breakfast. Baka gusto mong kumain na muna. Yun lang ba yung sasabihin mo? Malamig ang tonong tanong pa ni Anya. Ha? Hindi na tayo nag-uusap ng ganito ngayon, diba? Pinaalis mo na ako dito. Pagpapaalala ni Anya. At kukunin ko na rin tong chance na to para makapag-sorry. Sorry kasi niloko ko kayo. Gipit lang talaga ako eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi kakatanggal ko lang sa trabaho noon at may mga kapatid akong binubuhay. Kaya ayun, pinatulan ko na. Dagdag niya pa at bahagyang natawa. Anya, hindi ko naman tinatama yung ginawa ko kasi kahit saang anggulo mali talaga yun eh. Maling-mali ang manloko ng tao. Pero para sa mga kagaya kong salat sa buhay, napatigil saglit si Anya at huminga ng malalim. Ayun, pinatulan ko para sa mga kapatid ko.
Kaya sorry talaga. Hindi ko ginusto yun. What if I tell you that I'm not really mad about it? That I have other reasons why I pushed you away, Anya. Sagot naman ni Miguel na kinakunot ng noo ni Anya. Anong ibig mong sabihin? The real reason was, I got jealous, okay? Ha? Saan? Hindi kita maintindihan? I actually followed you that night when you told me that you'd visit your siblings. Nakita kitang may kasamang lalaki. Noong una ay naguluhan si Anya sa sinabi ng lalaki. Pero napagtagpi-tagpi niya ang lahat. Totoo nga namang may kasama siyang lalaki. Pero si Billy naman yun. Bading yun. Si Billy yun. Kaibigan ko. Sambit niya. I was eaten by my own jealous. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Lalo pa nung makita ko kung gaano kakasaya kasama yung lalaking yun. You never laughed like that when you were with me. Dahil lang doon? Paano kung sabihin ko sa'yong wala kang dapat ikaselos kasi hindi naman kagaya si Billy ng inaakala mo? Whatever it is, I don't care anymore. I'd like to try my luck this time. Sa akin pa rin yung bagsak mo. Mas seryosong saad pa nito at namula pa ang pisngi niya. Bading si Billy, hindi siya magkakagusto sa akin. Halos pabulong na sagot na lang niya at pilit isinawalang bahala ang sinasabi ni Miguel. Bahagyang natawa si Miguel. So, I got jealous for nothing, ha? Sunod-sunod na napamura ito. Assume ka kasi ng assume, gatong pa ni Anya. Yeah, you're right. Nadagdagan lang yung rason ko para pagbutihin ko pa. I'll be better this time. I promise that if you give the chance, it'll be worth it, Anya. Inabot niya ang kamay ni Anya at pinisil yun. Hindi naman pumalag si Anya at hinayaan si Miguel. Namiss niya rin naman ang paraan ng paghawak nito sa kamay niya. Pero syempre, hindi naman pwedeng ipahalata niya dahil dapat pa-demure pa rin siya. Kinaumagahan, matapos ihatid ang kapatid ni Anya sa school, naglinis na muna siya ng bahay at nagpahinga. Pero nagulat siya nang may kumatok sa pintuan nila. Agad siyang tumungo at pinagbuksan kung sino man yun. Dahil baka si Aling Tess yon at naniningil ng utang. Nang nabuksan niya ang pintuan, talagang tumalak na siya agad. Kaklose naman kasi niya ang babaeng yon kaya wala siyang magiging problema. Aling Tess, magbabayad ako. Pwedeng mag-wait ka. Alam mo namang, nabitin ang lahat nang sasabihin ni Anya dahil imbis na si Aling Tess ang sumalubong sa kanya, si Miguel ang kanyang nakita na may hawak na bouquet ng bulaklak. Hi, sorry for visiting without a notice. Gusto kitang i-surprise. Saad ni Miguel na halatang fresh na fresh. Wala sa sariling naisarayon ulit ni Anya at napatingin sa sarili. Shoota bes, ang dugyot ko! Bulalas ni Anya sa sarili dahil pawis na pawis siya, kagagaling sa paglilinis. Mabilis siyang tumakbo sa kwarto at nagpalit ng damit. Nagpulbo pa talaga siya at nagwisik ng kaunting pabango. Nang masiguradong ayos na siya, binuksan niya ang pintuan ulit na para bang hindi siya nagmadali kanina. Hello, napadalaw ka. Kalmadong saad ni Anya. Oh, ang bilis mo namang magbihis. Natatawang sabi pa ni Miguel. But you know what? Kahit ano man yung isuot mo, patay na patay pa rin ako sa'yo. So I'm here to court you. Namula naman ang pisngi ni Anya doon pero kunwari ay kalmado pa rin siya. Pasok ka. Nilakihan niya ang pagkabukas ng pintuan at pinatuloy si Miguel. Pagpasensyahan mo na tong bahay namin maliit lang. It's fine. It doesn't matter. Don't worry. Naupo sila sa lumang sofa nila Anya. Napalayo ng upo si Anya kasi naman nahiya siya bigla. Ito yung unang beses na may umakyat ng ligaw sa kanya kaya hindi niya alam ang gagawin. Flowers for you? Saad pa ni Miguel. Thank you. Natahimik ulit sila at walang kibuan. Inabot yun ng ilang minuto kaya naman nagtama ang kanilang tingin. Parehas na lang silang natawa talaga. Sorry, I didn't really think that this would be awkward. Ganito pala kahirap manligaw. Kakamot-kamot sa likod ng ulo na sabi pa ni Miguel. Okay lang, wala din naman akong alam sa mga ganito Puro trabaho lang ako simula noon kaya hindi ko pa nasubukan tong mga ganito. Pag-amin pa ni Anya. Napangiti naman si Miguel. Ang swerte ko pala. I'd be your first ever boyfriend. Ang sarap sa pakiramdam. Bakit parang sure na sure ka na dyan? Because I can feel it. We have the same feelings for each other. Puno ng kumpiyansang sambit ni Miguel. Ano ba sa tingin mo yung nararamdaman ko sa'yo ha? 'Di ba, sabi ko sa'yo hindi kita type? Napataas ang kilay na sabi ni Anya. Yeah, you're right. But you can't really teach your heart kung kanino dapat titibok yan. At malakas yung pakiramdam ko na ako ang sinisigaw ng puso mo. Dagdag pa ni Miguel.
Umiwas na lang ng tingin si Anya kasi yun naman talaga yung totoo. Hindi na niya pwedeng i-deny pa yon. But don't worry, Anya. Paghihirapan ko pa rin yung matamis mong oo. I will court you every day and make you feel like you're the most special woman in the world, even if we're already in a relationship. Unti-unting napangiti si Anya doon. Dahil true enough, tinupad naman yun ni Miguel sa mga sumunod na araw. Kahit pa nang sinagot na niya ito, napatunayan niyang tama nga ang sinabi ng kapatid niya. Masarap nga ang ma-in-love. Ang sarap talagang magluto ng chef boyfriend ko. Bulalas ni Anya isang araw nang dinala siya nito sa restaurant nito. Naka-close yun ngayon at doon nila napiling mag-date kagaya ng request ni Anya. Mismong si Miguel ang nagluto ng kinain nito. Ang sarap ding pakinggan yan. Sagot naman ni Miguel. Masarap pakinggan ng alin? Yung sinabi mong boyfriend mo ko. Damn, it's been weeks but I still can't believe it. You're really mine now. Nangingiting saad pa ni Miguel at inabot ang kamay ni Anya sa table at dinala sa labi. Ikaw talaga? Hindi ka na nakaget over dyan ha? Paano pa niyan kapag pakasalan na kita, di nahimatay ka na? Malokong saad pa ni Anya at natawa. Pero imbis na matawa, sumeryoso lang si Miguel. Gusto mong pakasalan ako? Tanong pa nito. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong pa ni Anya. Unti-unting umangat ang labi ni Miguel para sa isang matamis na ngiti. Gusto. Don't test me, Anya. I'm damn ready for that matter. Nito. Sing-sing nga, paniguradong wala ka dyan eh. Are you sure? Mas seryosong tanong ni Miguel kaya bahagyang kinabahan si Anya. Oo naman, imposibleng nakadala ka nun ngayon. Napainom si Anya ng tubig bigla. Pero halos maibuga niya yon nang bigla na lamang kinapa ni Miguel sa kanyang bulsa at bigla na lamang lumuhod sa kanyang harapan. You're not sure about that? Nakangising sabi ni Miguel at binuksan ang box ng singsing sa harapan ni Anya na medyo naluluha na. Langya ka naman! Naiiyak tuloy ako dito. Hindi ako prepared. Saad niya sa lalaki pero natawa na lang din. Well, that's the essence of surprise. So, pinaghandaan mo talaga to ha? Ngiti na lamang ang naisagot ni Miguel bago balingan muli ang singsing na hawak niya. Anya, I know that there's a reason why we met each other. And this is the reason. Dumating ka sa buhay ko dahil ikaw yung kukumpleto sa buhay kong pakiramdam ko. Laging may kulang. Sa kabila ng mga achievements na nakamit ko. Napatakip na lang ng bibig si Anya dahil sa pagpipigil ng kanyang emosyon. Grabe ka? Ganyan ka ba kapatay sa akin? Pagbibirong tanong niya. Yeah, I guess. But if it's still not obvious, I'd like you to be my other half for the rest of our lives. Please be my Mrs. De Angelo, Anya. Ngumiti ng malawak si Anya pero kalaunan ay tumango na siya bilang sagot. Oo na, tuparin natin yung pangarap mong maging Mrs. ako habang buhay. Anya at minresta ang kamay para maisuot na ni Miguel ang singsing. Thank God. I love you so much. Bulalas ni Miguel at agad nang isinuot sa kanya ang singsing. Kalaunan ay tumayo sila pareho at pinagsaluhan ng isang matamis na halik. Pero habang ninanamnam pa nila ang labi ng isa't isa, nakarinig sila ng isang pamilyar na sigaw. Totoo? Ikakasal na si Miguel? Yung apo ko? Imposible! Baby pa yun! Kakapalit ko lang ng diaper niya eh! Si Lola Julieta niya yon at may mga kasama ito. Ang mga kasambahay at driver pati na rin mga kaibigan ni Anya na sina Avery at Arlene na nakatago lang kanina pero lumabas na at nagpalakpakan sa sobrang tuwa. Nagkatinginan na lang si Anya at Miguel at sabay na natawa. Niyakap nilang isa't isa bago tinungo ang mga kasama nila. We're really getting married guys. Sobrang saya ko. Balita ni Miguel sa mga nandoon. Mas lumakas tuloy ang hiyawan nila, napuno ang araw na yon ng tuwa. Lahat ay suportado ang desisyon nila Anya at Miguel sa pag-iisang dibdib. Sa sumunod na taon sila ikinasal. Civil lang dahil yun yung gusto ni Anya at pinagbigyan ni Miguel dahil hindi naman sanay ang babae sa magagarbong bagay. Simple lang yung gusto ko, okay? Ayoko nang magsuot ng mabigat at magarbong gown kasi hindi ako makakatakbo. Nakangising sabi ni Anya noong mga panahong nagpaplano pa sila ng kasal. At bakit ka naman tatakbo? Do you plan to run away on the day of our wedding? Kabadong tanong pa ni Miguel sa babae. Napatawa ng malakas si Anya dahil doon. Natawa talaga siya sa reaksyon ni Miguel. Joke lang, syempre. Ayoko nang magsuot ng ganun kasi hindi ako sanay, okay? Papakasalan naman kita, wag kang praning dyan, sabi pa niya. Don't you ever scare me like that again. Alam mong patay na patay ako sa'yo, hindi ko kakayanin. Sabi pa ni Miguel. Hindi nga, joke lang yun. Then that's not a good joke. Biruan mo na ako ng kahit ano dyan, basta wag lang yun.
Alam mong mahal na mahal kita. Sa tingin mo kaya kong lumayo sa'yo? Lumamlam ang ekspresyon ni Miguel. I know that. But what if you'd run away from me pero hindi sa araw ng kasal natin? You'd leave me eventually kapag may hindi ka nagustuhan na ginawa ko. Hinawakan ni Anya ang pisngi ni Miguel. Makinig ka nga sa akin. Alam ko naman na may mga hamon tayong haharapin sa future. Pero hindi naman tayo papayag na may alis na lang bigla sa atin, diba? Hindi naman ganun yung solusyon sa mga bagay na hindi natin pagkakaunawaan. Yeah, you're right. I love you, Anya. I love you too. Smile ka na dyan, okay? Masunuri naman si Miguel at ngumiti. Hinanda na nila ang lahat-lahat. Kaya nang ikasal sila, kahit simple lang ang selebrasyon ay masaya at kontento sila kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakilala ni Anya ang ilang mga relatives ni Miguel at tanggap na tanggap sila. Kaya nung unang gabi ng honeymoon nila, napag-usapan nila yon sa kanilang kwarto. Alam mo, ang bait-bait ng buong pamilya mo. Biruin mo, tanggap na tanggap nila ako, sabi ni Anya habang yakap-yakap ang hubad na dibdib ni Miguel. Medyo pawis pa sila dahil kakatapos lang nilang gawin ang bagay na yon. Pagod ang katawan ni Anya pero sobrang worth it naman kasi naramdaman niya lalo ang marubdob na pagmamahal sa kanya ni Miguel. Why won't they even like you? You're an amazing woman, Anya. Sagot pa ni Miguel at humigpit ang yakap sa kanya. Kinakabahan kasi ako. Kasi akala ko ayaw nila ako para sa'yo. Kasi syempre mayaman ka. Tapos ako mahirap lang. You got it wrong. Hindi ganyan ang pamilya ko, Anya. Hindi kami matapobre. Dahil hindi naman yun yung turo sa amin ni Lola. Si Lola Julieta? Yeah, she's the best grandma, Anya. It's just that, yun nga, nagka-Alzheimer siya. But that's not enough reason for us not to love her. Sobrang bait ni Lola, Anya. Nakikita ko naman yung pagmamahal niya sa'yo kahit na minsan sinusumpong siya. Pero alam mo, akala ko itataboy talaga ako palayo ng buong angkan mo sa'yo. We're still not done about that, ha? Hindi, seryoso kasi. Akala ko may mag-o-offer sa akin ng 1,000,000 para lumayo sa'yo. Hindi makapaniwalang tumingin si Miguel kay Anya. Pero kalaunan ay bumunghalit ito ng tawa. Parehas silang natawa sa kama hanggang sa sumeryoso siya bigla. Well, I don't care if they won't like you. I will still own you, Anya. Pabulong na wika pa ni Miguel bago bumaba ang mukha papalapit sa labi ni Anya. Kalaunan, napuno na ng hiyaw at ungol ang buong kwarto. Mas pinaramdam nila ang pagmamahal sa isa't isa sa pamamagitan ng mga haplos at halik hanggang sa mapagod sila. Bago sila natulog, hindi kinalimutan ni Anya ang magpasalamat sa Diyos. Humingi siya ng tawad dahil may mga time noon na nawawala na siya ng pag-asa at inaamin naman niyang sinisi niya minsan noon ang Panginoon. Pero nagkamali siya dahil may plano pala ang Diyos para sa kanya. Hindi pala talaga siya malas. Hindi pa lang talaga oras noon para sumaya siya at gumaan ang buhay niya. Dahil lahat ay may perfect timing. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Anya at ni Miguel. Naway kayo po ay may natutunan sa kwentong aming naibahagi sa inyo. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.